Yes, magandang araw o magandang gabi sa ating lahat, ano. So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa mga samot-saring problema, ekonomiya, security, political in nature. So pag-usapan natin ngayon kasi nga medyo parang pakiramdam ko, pakiwari natin o pakiramdam natin na unstable ang ating bansa. Lalo na ngayon, left, left to right, front to rear ay puro baha, lalong-lalo na dito sa Luzon. Halos hindi mo na talaga lahat. Hindi naman ganito mga nakalipas na mga panahon. Dahil nga rin sa pagbabago ng panahon, pagbabago ng yung tinatawag natin na climate change. Dapat maniwala na tayo dito kasi nga base do sa science na pag-aaral, in every year 2 centimeter bang nagbabago o bumababa 1 centimeter, basta mayroong bumababa. So may pagbabago talaga. Una, yung climate change na talagang pag umulan ay tuloy-tuloy ang ulan. At marami na rin kasing development. Marami na rin mga obstruction. Hindi lang obstruction sa tubig, ano. Kung hindi yung mga paggagawa ng mga building, nagkukulang sa drainage. Halimbawa, pag-develop, paggawa ng isang building, tapos kinulang sa drainage, magdudulot talaga ng baha. So, normally, ang magbibigay ng solusyon dyan, ang gobyerno. So, kung hindi bibigyan ng karapantan, karapantan, sorry, hindi ko makuha ang Tagalog. Kailangan talaga, yun na lang, hindi makuha, no? Nakakabulol rin, ano? Na kailangan na talaga ang gobyerno mag-isip na ng masinsinang pag-aaral ng ating scientist at saka engineer. Dahil talaga tingnan nyo, makita nyo, para bang pag nanood ka ng sa social media, even di mystery media mga ngayon na kumikilos na rin. Salamat mystery media na kayo ay para sa bayan, hindi kayo para sa isang tao lamang. Dati-rati ang mystery media, lalo na itong GMA at saka ABS-CBN, talagang nakapako na lang kay Pangulong Marcos. Puro na lang magandang nakikita para sa Marcos. Pero yung mga likod noon, wala eh. Walang linalabas ang mystery media. Pero ngayon, kumilos na rin. Kahit papaano, kulang pa rin ang effort nila. Pagka ang mystery media, pag ang tinatamaan ang gobyerno, hindi sila pumapasok. Hindi sila nakikialam. Pero pag ang gobyerno magandang ginagawa, andyan. Nag-uunahan sila. Para bang itong mystery media, hindi ko na rin maintindihan eh. Wala na eh. Nagbago na eh. Nagbago na mystery media ngayon. Na dati, ang mystery media, ang ating tinatakbuhan. Ngayon, hindi na tayo pwedeng tumakbo sa mystery media eh. Kasi kakampi na ng gobyerno. So, tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino, tayo na ang mag-initiative. Tulungan natin ang ating gobyerno. Punain, pansinin, para kahit papaano makonsensya ang ating pamahalaan, ano? So sana nananawagan ako lahat. Yes, mga kapensyuner sa IAP, PNP, Coast Guard, Jail Management, Bureau of Fire,
Bureau of Prison, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming tumatawag sa akin ng other MUP na kung kasali daw sila. Lahat ng, pag sinabing MUP, yun yung binanggit ko, basta lahat na naka-uniforme. Lahat kayo ay kasali dito sa pinag-uusapan natin. Kasi sa aking palagay, nag-usap-usap sila na hininto nila 2018 ang pagbibigay ng pera ng differential ng from 2000 to 2013. So lahat ng retired 2013 up to 1950 kung buhay pa. Now 2013 pataas hindi kayo kasali dito sa pinag-usapan. But we have sa AFP sa AFP lang alam ko. Sa AFP mayroon kayong 6 month sa 2019 differential. So yun yung 2019 differential 6 month mayroon. Lahat ng enlisted personnel mayroon pang bibigyan sa inyo. Sa officers na ibigay na. So ngayon ang dinidiscuss ko ngayon sa other MUP hindi ko na monitor kung magkano ang natira sa inyo, pero alam ko marami nagki-claim sa inyo, marami naghabol, marami rin hindi nabigyan. But punta na lang ako dito sa EFP. Sa EFP kasi may natirang 4.9 billion. Ang dahilan nila maraming problema sa dokumento itong mga byuda. Sa mga byuda lang naman. Pero ang tanong ko, bakit pati yung principal pensioner ay tinamaan, dinamay nila? Hindi lang naman sa non-commissioned officer ito pati sa mga other generals and officers. So, ngayon dahil kumikilos na naman ako o tayong lahat na habulin yung differential, habulin yung differential na yon at may mga legal action na gagawin natin, ay kumilos na naman ang sindikato. Bakit ko nasabing sindikato? Pag nanahimik ako, nananahimik rin sila. Wala silang pagkilos. Pero nung nakialam na naman ako sa releasing of differential, ay kumilos na naman sila. Dahil marami pa palang hindi nakatanggap dito. Take note 4.9 billion yung hinahabol natin. Pero almost dito ay mga byuda. So, dito nila dinadali ang byuda kasi maraming requirements. Maraming delay. Ang byuda kawawa, mayroong 5 beses nag-submit ng papers. Sabihin nila nawala. Sabi nila nawala. That's part of negligence ng PGMC. Tandaan nyo mga pensioner. Pag nawala ang papel nyo, magreklamo kayo, papunta kayo ng Provost Marshal. Kung hindi nyo alam ang sundalo, yung officer mismo, take charge sa task force differential. Yung task force differential lang officer ang ireklamo ninyo. Bakit nawala ang papers ninyo? Take note Huwag tayong patanga-tanga. Ireklamo nyo yung task force commander bakit nawala ang dokumento ninyo. Huwag kayong matakot. Kasi habang natatakot tayo, nag-aabuso ang kasamahan natin. Okay. Pag nawala ang papel nyo, at mayroon kayong ebidensya na naibigay nyo, pinapirma nyo, hawak-hawak yung perma, diretso ka agad kayo sa Provost Marshal. Huwag kayong magpatangkas sa civil employee. Kasi civil employee, hindi yan sakop ng Provost Marshal. Doon kayo mismo dumiretso sa Provost Marshal. Pag ang papel nyo, mga misis, ang dokumento nyo, pina-receive nyo sa PGMC, hawak nyo yung dokumento, na-receive nila. Pag sinabing nilang nawala, diretso ka agad kayo sa Provost Marshal. Libo-libo kayo pumunta ng Provost Marshal. Bugbugin nyo ng reklamo ng Provost Marshal. Tandaan nyo ito, gumagawa na ng action, magalit kayo, magalit. Kasi pinanindigan ko na ito. Huwag nyo akong takutin. Mas maganda bagkos, kausapin nyo ako na malumanay na ganto-ganton. Actually, nag-usap kami ni Commander Cases, nag-usap kami ni Colonel Mansulim na i-release na daw. October ko pa pinag-usapan yun ngayon, mag-October na, wala pa. Anong problema doon? Sa widows, may problema talaga. Kasi delaying tactics sila. Ginamit nila ngayon ang Diago.
Jago officer, general, huwag kasabwatin ang mga nagdidikta sa atin. Ano? Sa COA, ayaw nang nilang gamitin alibay ang COA kasi palagi ko silang nasisermonan. General, may kababayan, taga Samar, Eastern Samar. Please, tulungan natin ang kapwa natin. Magiging biktima rin kayo after your retirement. Tandaan nyo yan. Kasi nandyan na yung sitwasyon na nakita nilang system. Paano nila dayain ang sistema. Lahat tayo maging biktima. Kaya nanawagan ako sa active ngayon. Sa AAP Side Major, that is your task. Sa AAP Side Major, that is your task habang kayo ay nasa active. Gumawa kayo ng position papers. Gumawa kayo ng position papers. I-submit nyo na dapat hindi na kami maging biktima after our retirement. Kayo mga nasa J1, kumilos ka naman para sa ating mga kapwa retirees. Magre-retire ka rin J1. Hindi ko alam kung sino yung J1 ngayon J1. Gumawa ka kaya ng directive, memorandum na hindi na pwede mangyari yun. Nasa direktiba lang yan Nasa direktiba lang yan. Pero sa ngayon, hindi nyo na kaya habulin yan kasi tapos na Nangyari na, nandyan na. Now, kumilos tayo, kumikilos rin ang Sarangco. Noong 2021, kumilos rin ang Sarangco, nakikisabay. Bakit hindi kayo kumilos? Nandyan kayo, lagi kayo. Bakit hindi nyo tinutulungan ang kapwa nyo sundalo, ang kapwa nyo enlisted? Ngayon kumikilos kami, makikisabay kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Anong logic? Kung tatahimik kayo, tatahimik rin kami. Kung tatahimik kami, tatahimik rin kayo. Pag kumilos kami, kikilos kayo. Ano ang ibig sabihin niya? Ginagamit kayo. Kaya tandaan ninyo, huwag tayo magpagamit sa hindi tama. Magpagamit tayo sa kabutihan ng kapwa natin pensioner. Kaya yan ang panawagan ko. Kung saan nyo gusto, wala tayong problema. Kasi hindi naman perang hinahabol ko. Hindi naman ako magkakandidato as party list. Kasi ayaw ko mabahiran ang aking prinsipyo na maging kawatan rin ako. Kasi lahat ng politician kawatan. Tandaan nyo yan. Kahit papaano, mayroon pa rin silang simple. Sa Congress kasi, pag hindi ka maglagay, hindi mananalo ang iyong panukalang batas. Kaya, mga kaibigan, mga kasama, palala ko lang, kung saan nyo gusto ituloy nyo, ang tanong ko ngayon dito, bakit yung Sarangco ngayon kumikilos? Ngayon kung nandun kayo sa Sarangco, wala yung problema. Tutulungan kayo. I-report nyo lang sa akin. Pero ang problema, matagal na sila, bakit hindi kayo tinutulungan? Ngayon kumilos ako, saka sila makikisabay. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako namimili kasi nga, hindi ako yayaman dito. Bagkos, lumiliit ang mundo ko sa ginagawa ko. Lumiliit ang mundo ko sa ginagawa. Paano? Binabangga ko mga sindikato. Maraming sindikato sa loob ng gobyerno. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ko, my principle and my advocacy, I will sacrifice my life only to resolve corruption in the Republic of the Philippines. Maraming salamat.